Nagsisimula ang pelikula kay Joey, na nakakarinig ng kakaibang mga ingay sa kanyang apartment at hindi niya mapigilan ang mga ito. Sinubukan niyang lagyan ng soundproof ang kisame. Patuloy pa rin ang mga tunog. Habang nagre-record gamit ang kanyang camera, nakarinig siya ng mga kaluskos mula sa itaas. Kusang tumunog ang telepono, bumukas at pagkatapos ay namatay ang telebisyon. Sinasama nito ang mga ilaw. May lumitaw sandali sa bintana. Isang espiritu ang nakuhanan ng camera. Bumalik ang mga ingay. Pagkatapos ay nawala si Joey. Lumipat ang kwento kay Joyang, ang nakatatandang kapatid ni Joey, na may kapansanan sa pandinig at nagtatrabaho sa isang pabrika. Sinabihan siya ng isang katrabaho na tingnan ang kanyang telepono. Maraming missed calls mula sa isang detective. 4 na araw nang hindi pumapasok sa trabaho si Joey at naghain na ng report ang kanyang pinagtatrabahuhan. Pumunta si Joyang sa apartment at nakita ang sulat ng kapitbahay sa pinto. Tumahimik ka, hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Sa loob, sira ang lugar. Patay ang telepono ni Joey. Naalala ni Joyang ang huling beses na narito siya. Iginiit ni Joey na may taong palaging maingay sa itaas. Walang narinig si Joyang at sinabihan siyang mag-adjust. Mat-aray na tanong ni Joey, wala ka ba talagang naririnig o sadyang hindi ka lang nakikinig? Umalis siyang may problema. Ang trabaho ni Joyang ang nagbigay ng tirahan sa kanyang lugar ng trabaho kaya nanatili siya roon. Naiwan si Joey mag-isa. Ang bigat ng desisyong yun ay nasa isip niya ngayon. Sa lugar ng trabaho ni Joyang, kinukumpirma ni Cuny na palagi siyang tinatawagan ni Joey noong mga huling araw na yun, palaging tungkol sa mga ingay. Wala siyang narinig. Nang gabing yun sa apartment, habang naghahanap ng charger, nakakita si Joyang ng isang simbolo ng demonyo na nakaguhit sa sahig. Tumunog ang intercom. Isang lalaki sa pinto ang nagsabi sa kanya na tumigil sa pag-iingay. Ipinaliwanag niya na ilang araw nang walang tao sa apartment. Sabi niya, tumigil ka sa pag-iingay bago ko punitin ang bibig mo. Pagkaalis niya, nakakita siya ng isang anino sa pasilyo. At isinara ang pinto. Kinabukasan, tinanong niya ang gwardiya ng gusali tungkol sa apartment 604. Nagsimula siyang sumagot, ngunit dumating ang isang residente na nagrereklamo tungkol sa mabahong amoy mula sa basement. Magkasama, natuklasan nila ang mga taon ng naipon na basura na itinapon doon. Dumating ang chairwoman ng gusali at nakipagtalo sa residente, na binasura ang reklamo. Nang muling sinubukan ni Joyang na magtanong tungkol sa 604, pinaalis ng chairwoman ang gwardiya para sa ibang mga gawain. Habang hinahalungkat ang apartment, nakakita si Joyang ng isang bagay sa aparador, mamahaling hearing aid, isang regalo sa kaarawan mula kay Joey na may naka-record na mensahe at isang cake. Nawala ng malay si Joyang. Ginamit niya ang petsa ng kapanganakan sa cake bilang password ng telepono. Gumagana ito. Pinatugtog niya ang mga recording. 12 ng mga audio capture ng mga ingay. Ang isa ay nagtapos sa isang bulong. Nagsimulang makarinig si Joyang ng mga tunog mula sa kisame. Nang gabing yon, may lumapit sa gate, nagsasalita sa boses ni Joey. Hindi ito binuksan ni Joyang. Ilalagay lang ni Joey ang passcode mismo. Sumabog ang mga tunog at nagising siya. Isang bangungot. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag ang telepono ni Joey mula sa huling numerong tinawagan niya bago nawala. Si Cuny, ang kasintahan ni Joey, ay dumating upang tumulong. Magkasama, nakilala nila ang babae. Sinabi niya sa kanila, tumawag si Joey para magtanong tungkol sa kasaysayan ng gusali. Ikinwento niya kay Joey ang tungkol sa apartment 604, kung saan isang residente ang palaging nagrereklamo tungkol sa mga ingay mula sa 704 sa itaas at kalaunan ay sa kanya mismo. Ibinahagi niya ang mga detalyeng yun kay Joey. Nang gabing yun, nawala si Joey. Pagbalik sa apartment, isa pang babala ang dumating. Ito ang naglilista ng bawat uri ng ingay mula sa pang-araw-araw na gawain ng detalyado at walang saysay. Nagsimulang gumawa si Cuny ng mga nawawalang poster para kay Joey. Ang kanyang mga yabag sa sahig ay nakakairita kay Joyang, na hiniling sa kanya na maglakad ng tahimik. Ang lalaki mula sa 504 na ay muling lumapit sa gate. Lumabas si Cuny para harapin siya. Sumilip ang lalaki sa loob, malinaw na hinahanap si Joyang, pagkatapos ay pinagbantaan silang dalawa, at bumalik sa kanyang apartment, tinutusok ang isang kutsilyo sa keypad para ipasok ang kanyang code. Hindi lang siya kakaiba, delikado siya. Habang naglalagay ng mga nawawalang poster sa labas,
napansin ni Juyang ang isang figura. Malapit sa basement, isang figura, isang taong basta nalang lumalayo nang walang sinasabi kapag lumalapit siya. Lumabas si Jong-un, isang kapitbahay mula sa apartment 804, at umupo kasama niya sa isang bangko. Nag-usap sila tungkol kay Joey. Nakita ni Juyang ang tila anak ni Jong-un sa mga duyan malapit dito. Nang umalis si Jong-un, gumagalaw pa rin ang duyan, ngunit wala na ang figura. Pagbalik sa loob, narinig ni Juyang ang boses ni Joey, na tumatawag sa pangalan niya mula sa lababo ng banyo. Pagkatapos, kalaunan, pumasok si Joey sa pintuan. Sumakay si Juyang papunta sa kanya. Nanlamig at nag-akusa ang mukha ni Joey. Padabog siyang pumasok sa kanyang kwarto. Sumunod si Juyang at nakitang walang tao sa kwarto. Mula sa kisame, nagising si Joey sa isa na namang bangungot. Nang kumuha siya ng tubig, kusang nag-activate ang speech recognition app ng kanyang telepono. Nakita niya ang isang figura na nakadikit sa bintana sa labas. Lumabas ang lalaki mula sa 504 na may dalang kutsilyo, na wala ang figura. Bumalik siya sa loob at narinig ang mga ingay. Umakyat siya sa itaas, upang harapin ang kung sino man ang gumagawa nito. Isang espiritu ang lumitaw mismo sa harap niya. Tumakbo siya, nahulog mula sa itaas at namatay. Dumating ang detective kinabukasan para imbestigahan ang pagkamatay at sinabi ni Juyang niya sa kanya ang alam niya. Dumating ang chairwoman kasama ang isang grupo at pinagalitan si Juyang dahil sa panggugulo sa gusali. Binanggit niya ng walang paabi na maraming residente sa gusali ang nababaliw. Ipinahihiwatig na mas malawak ang padron kaysa sa kinikilala ng sinuman at wala nang sinabi pa tungkol dito. Pumunta si Juyang sa apartment 804 at direktang tinanong si Jong-un tungkol sa kasaysayan ng gusali. Ikinwento sa kanya ni Jong-un ang lahat. Ilang taon na ang nakalilipas, ang dating chairwoman ay nanirahan sa 704 at malapit sa kasalukuyang chairwoman. Palagi siyang nagrereklamo tungkol sa mga ingay mula sa ibaba. Isang lalaki mula sa 604 na nagsasabing nakakarinig ng mga ingay mula sa kanyang unit, ang pumasok at binugbog siya hanggang sa mamatay gamit ang martilyo. Namatay siya, na kumakatok sa mga dingding at hinihingal. Simula noon, narinig ng mga residente ang kanyang mga sigaw ng kamatayan na umalingaw-ngaw. Sa istruktura, hindi na natagpuan ang mamamatay tao. Tinakpan ng kasalukuyang chairwoman ang bawat pagkamatay sa gusali upang protektahan ang reputasyon nito bago ang isang inspeksyon sa pagsasaayos ng gobyerno. Tinanong ni Juyang kung sino ang nakatira sa apartment 704. Naririnig niya ang mga ingay mula roon tuwing gabi. Sinabi sa kanya ni Jong-un na matagal na itong bakante. Pagbalik sa apartment, kinuha ni Juyang ang isang blankong papel mula sa gate at nakakita ng gasgas na mensahe sa ilalim. Huwag kang maingay. Ang mga mensaheng nagbabanta ay hindi kailanman galing sa lalaki sa 504. Nagbigay ng talumpati ang chairwoman sa mga opisyal ng gobyerno gamit ang kamakailang pagkamatay upang pagandahin ang kanyang imahe. Nakita ni Juyang ang mga nawawalang poster ni Joey na dinurog sa ilalim ng paanan ng karamihan at kinuha ang mikropono. Ibinunyag sa publiko ang kasaysayan ng mga pagkamatay at pagtatakip sa gusali. Inatake siya ng chairwoman. Nakialam si Kuni. Sa pag-aaway, natuklasan ng chairwoman na si Juyang ay kalahating bingi. Ipinakita ni Kuni kay Juyang ang security footage. Hindi kailanman naitala ang mamamatay tao na umalis sa gusali. Nasa loob pa rin siya. Pinaghihinalaan ni Juyang ang basement. Magkasama silang pumasok at naghiwalay. Nakakita si Juyang ng isang sketchbook na puno ng mga drawing ng buhay nila ni Joey, kasama na ang aksidente sa sasakyan, na ipinapakita ng mga sketch na sanhi ng sariling kapabayaan ni Juyang. Lumitaw ang multo ni Joey at bamulong. Nang kasalanan mo, nang tumingin siyang muli, blanko ang mga pahina. Natagpuan ni Kun ang bangkay ng mamamatay tao. Matagal nang patay, isang daga ang gumagapang mula rito. Nawala ang ulo habang siya ay yumuko. May mga bulong na nakapalibot sa kanya. Siya ay sinapian. Nang makasalubong siya ni Juyang sa dilim, pumihit ang leeg nito at sumugod siya. Nilabanan niya ito gamit ang bato. Nagsimula ring tumutok sa kanya ang mga ingay. Sinipa niya si Kun palayo at hinayla ang sarili sa bintana ng basement. Na malubhang nasugatan, ang chairwoman na sumunod sa kanya ay kinaladkad siya palabas. Nagising si Juyang sa apartment ng chairwoman. Nakaramdam ng simpatiya ang chairwoman matapos malaman na bingi siya. Ang kanyang sariling anak ay may parehong kalagayan.
Iniimbestigahan ng pulisya ang basement. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Juyang ang mga figurang nakita niya sa gusali. Tumahimik ang chairwoman at ikinwento ito sa kanya. Namatay ang anak ni Jong-yun ilang taon na ang nakalilipas sa isang aksidente sa sasakyan. Nakita siya ni Juyang. Lumapit ang anak ng chairwoman at tinanggal ang hearing aid ni Juyang. Sinabi niya rito na iniiwasan niyang magsuot ng sarili niyang hearing aid dahil may isang isinumpang boses sa loob ng gusali at kung sino man ang makarinig nito ay mamamatay. Binalaan niya itong huwag nang bumalik sa basement. Pagkatapos ay sumigaw sa labas, natagpuan ng mga pulis ang bangkay ni Kun. Nang gabing yun, sa kabila ng lahat, bumalik si Juyang sa basement upang hanapin ang kanyang kapatid. Lumalim pa siya hanggang sa matagpuan niya ang camera ni Jo-hee. Pinatugtog niya ang recording. Sa footage, lumakad si Jo-hee papunta sa apartment 804. Natatakpan ng mga ritual ang bawat ibabaw. Sa isang silid, nakaupo si Jong-yun at nakikipag-usap ng may pagmamahal sa kanyang anak na babae, na wala roon. Ikinwento ni Jong-yun sa babaeng wala kung paano niya napatay ang ilang tao sa gusali. Sinubukan ni Jo-hee na tumakbo. Lumapit pa si Juyang. Natagpuan niya si Jo-hee, buhay, nakatali. Hinawakan niya ito at kumilos sila para makatakas. Hinaranggan ni Jong-yun ang daan. Ikinulong ni Juyang si Jo-hee sa isang silid sa gilid at hinarap si Jong-yun, na may hawak ng kamera ni Jo-hee. Sinabi ni Juyang sa kanya, matagal nang patay ang anak mo. Tumawa si Jong-yun at umatake. Nagtagpo ang mga ingay, mula sa lahat ng dako. Dugo ang umaagos mula sa mga tainga ni Juyang. Pag-amin ni Jong-yun, nagreklamo ang mga kapitbahay, tungkol sa duyan sa loob ng maraming taon. Inilipat niya ito palabas. Nabangga ang kanyang anak ng isang truck na naglalaro sa duyan na yun. Ang bawat pagkamatay mula noon ay paghihiganti sa mga taong inuuna ang ingay kaysa sa buhay. Ayaw niyang pumatay ng kahit sino. Ayaw nilang tumigil. Sa sandaling yon, ang espiritu ng dating chairwoman ay bumagsak mula sa kisame at lumuha kay Jong-yun. Ikinulong sila ni Juyang na magkasama at tumakbo. Pagbalik niya sa silid tatagan, wala roon si Jo-hee. Sumigaw siya. Lumitaw si Jo-hee mula sa isang sulok. Hinawakan ni Juyang ang kamay niya at marahang sinabihan na huwag nang pansinin ang mga ingay. Si Jong-yun, habang kumakatok pa rin sa mga dingding tulad ng ginawa ng dating chairwoman, minsan nang humingi siya ng tulong at walang dumating. Lumipas ang oras. Isang bagong residente ang lumipat sa apartment 704 at nagdala kay Juyang ng regalo bilang pagbati. Tinanong niya kung mag-isa lang ba siyang nakatira. Sinabi ni Juyang na nakatira siya kasama ang kanyang kapatid. Nakatayo si Jo-hee sa likuran niya, kitang-kita ng mga manonood. Walang nakikita ang bagong residente. Patay na si Jo-hee simula nang kunin siya ni Jong-yun. Tanging ang kanyang espiritu na lang ang natitira. Binanggit ng bagong residente na may naririnig na siyang kakaibang mga ingay mula sa itaas na palapag. Pinatahimik siya ni Juyang at sinabing sa gusaling ito lang magkakarinigan ang lahat.